Ito pa rin ang Pro Pinoy. Higit sa programa, ito ay isang advokasya. At kasama na natin live sa ating studio ang owner ng We Bake Candle, si Miss Neri Lore Monsale. Yes. Good morning po at welcome po sa Pro Pinoy. Hey, good morning po, Miss Joanna. Kong, good morning and thank you for having me po dito sa Pro Pinoy. Ay, siyempre, kasi hindi pwedeng hindi ka mag-guest dito dahil amazing yung produkto mo talaga. Thank you po. Very amazing. Salamat po. Kanina nga, nung makita ko, akala ko, bake shop eh. Opo. Parang gusto kong kainin. Sabi, boss, ilaw, kandila yan. Ha? Kandila ba yan? Okay. Kung kandila yan, wag na natin sindihan. Sayang yung design. Hinayang po. Di ba? But balikan natin yung kasaysayan. Kasaysayan. Kung bakit natayo ito. Sabi mo, registered nurse ka. Opo, registered nurse po. At pinapractice mo pa ba yung profession mo? Di na po. Iniwan mo. Ako'y iniwan mo. Para naman dito, para sa We Bake Candle. Yes po. Bali po, ano po talaga, employed po talaga ako before. So, yung Government sa hospital or private? ano po, sa mga health insurances po. Health insurance. Yes po. So, since related po kasi doon, since nurse ako, ayun po, nag-visit din ako sa mga patients before, ayan. So, I think mga nasa more than 5 years din po ako sa industry po na yun. Opo. Then, 2017, I left my job. Ayan po. Since yung si husband ko kasi is online seller na din before. Sabihin mo naman kung anong pangalan ni husband. Yes, so po, si Rainiel Monsale po. Opo, siya po talaga yung yung pinaka nagme-mentor sa akin from the start. Oh, wow. Yes, so partner. Apo. Talagang inspiring. Na-inspire. Si husband mismo. Si husband mismo. So, when you were still working, paano mo naisipan Nagka-idea na kandila ang gagawin ninyong negosyo? Sa totoo lang kasi nung nag-work po ako, talagang ang isip ko talaga, work talaga. So wala talaga akong business mindset as in before po. As in talagang pure employee po talaga. So I have to work, ganito yung typical. Kasi po, di ba, after mo mag-school, after college, parang yun kasi yung natin standard. The thinking natin na we have to work after we graduate. So that's it, ayun po. And then, yun po, nag-stop nga ako, sabi ko nga po, I left my job 2017 kasi yung sa online na shoes na nag-sell yung husband ko. So, lumalaki na po kasi yun. Kaya, I have to tumulong sa kanya. Sa shoes? Sa shoes, Ba't hindi kayo gumawa ng pabrika ng sapatos? Opo, bali po, nag-i-import po kami. Bali, yung mga sinasell po namin. Since 2012 po yun nag-start siya. Imagine, may work din siya noon, pero habang nag-work siya, talagang yun kasi talaga yung passion niya. Talagang business talaga ever since, kahit nung kabataan niya, yun talaga. Maganda naman talaga, if you are, yes, sana lahat ng Pilipino ganun ang iniisip. Sana ganun kasi po. sa China, ganun ang iniisip. Pinanganak pa, nagnenegosyo na. Tama, bata pa lang, imagine. Dito, ang trend dito is, paaralin na mabuti para magkaroon ng trabaho. Magandang trabaho. So, work-oriented tayo. Pero, hindi tayo business-oriented. Kaya, yung MSMEs natin sa Pilipinas, kukonti lang. Di bali na magkaroon ng shortage ng nurse dito, basta magiging negosyante. Opo. Yun kasi yung yung time na yun talaga yung kailangan outside, diba? Outside the Philippines. Kaya po, yun din yung tinake ko na course. Ayun po. Para maka-abroad. Ngayon, nakaka-abroad kayo because of the business. Yes. So anyway, anong klaseng sapatos at saan galing yung ini-import ng mister mo? Yung mga sapatos po na yun, wala po dito sa market po talaga yun. Bali, nag-start siya 2012, small batches lang. Ang thinking niya kasi talagang, kung hindi niya masuot, ang kinuha niya mga size niya, which is size 8, 8.5. Ayun. Para kung hindi man niya mabenta, sa kanya na, personal. Yes po. Ganun po. Tapos yun na lang po. So, men's shoes ang ini-import? Yes And po. rubber shoes ba yun or leather shoes? Ano po siya, to be specific, mga pang-skate po. Skate shoes. Skate shoes? Skating shoes? Yes po. Kasi po, siya, pang-skateboard. Skateboard. Pero ginagamit na rin po siya ngayon for kung familiar po kayo with
with the dunks, ganun po. Yan ba yung in-import nyo? Yes, opo. Before po yan. Kaso nagkaroon po kasi ng problem ng pandemic, ayun po. So, medyo nagkaroon ng delays, ayun po. Pero ngayon si husband, nag-i-import pa rin ng sapatos? Or hindi na po. nakatutok na dito sa ating Tuloy business? Sa totoo lang, kung magkahiwalay po kami. So, etong si Candle, si We Bake Candle, sa akin, pero tinutulungan niya po ako, let's say, kapag kailangan ng deliveries and the rest. Pero yung sa kanya po ngayon, nag-switch po kami into apparels. Apparels, which is yung ano naman nun, yung designs naman po nun, kami rin po yung gumagawa, pero related pa rin siya sa sneakers. So, in relation pa rin po dun sa sa shoes Sa talaga. shoes. So marine pa rin Yes. ang dating. Alin po po? Sorry? Marine. Mga Yes. sneakers kasi parang marine Tsaka tennis. Yung ganyan. So, pinapagawa rin sa abroad or sa Taytay na? Yung sa ano po? Yung apparels. Yung apparels po, kami po yung nagde-design. So, gumagamit na po kami ng mga new technologies din so, kami po yung nagpiprint din, ganun po. And then... so dito na ginagawa yung apparels? Dito na po. Alam mo, there is something that you should pursue. Tell your husband na pag-aralan niya yung knitting. Knitting. Yung knitting. Yes po. The machine, if it is made in Japan, would cost around 5 million pesos. Pero it can knit a dress. It can knit a t-shirt or a sweatshirt. Yes po. Kasi walang gumagawa masyado rito. Kung may knitting man dito, kamay-kamay. Yes po. Handmade talaga. So, at least ikaw, mayroon kang knitting. Ikaw lang ang may knitting dito sa Pilipinas. Kasi ang dami na kasing gumagawa din yung, of course, sa design naman, nagkakaiba sa design. But Yes po. even then, kung maganda rin yung design mo at knitted, maraming bibili niyan. Maraming bibili niyan. Sumisikat din yung knitted niya. Knitted. Opo. Sa amin naman po, more on shirts, t-shirts. Kaya nga, maganda, knitted na t-shirt. Yes po. Noong araw, ang pinakasikat, panahon namin, mga Banlon, knitted yun Knitted. Banlon t-shirt, and then may Montague, tapos may Mansingwear. Mansingwear is making a comeback Ayan. But anyway, wag natin pag-usapan yon kasi kanya yon. Apparel. Tutulungan na lang natin siya. Dito tayo sa Kandila. So, okay, paano mo naisip na bake candles ang gagawin mo? Yung idea po talaga ng kandila, as in talagang out of out of nowhere po talaga siya kong. So, ang pinakapunot dulo talaga nito, kasi since nung bata pa talaga ako, talagang into arts po talaga ako. Into crafts, ganun, DIYs, ganun po. And nung time po kasi na yun, way back 2021, so, yung mga pandemic days po natin. So, nagsa-search lang naman po ako noon. Parang nakikita ko medyo nagkakaroon ng interest yung tao into candles. Pero yung candles po natin, yung mga alam po natin na candles na yung mga nakalagay sa mga baso, yung mga gano'n. Mga scented. Scented, yes scented po. Scented candles. So, pwede ba makikita po natin siya anywhere sa market. So, yun talaga yung ano po nun, kumbaga yung patok na ano po nun. Oo naman, kasi that sets a mode. Like for example, uwi ka ng bahay, Yes, kunyari, tama po yun. yung bamboo scent ang iilawan mo, medyo very relaxing. Calming. Opo. So, talaga na-set yung mood mo. Opo. So, hindi mo naisip yung ganon? Nung una po talaga, sabi ko kasi, ako kasi yung tao na tipong ayokong gawin yung mga nagawa na nila. Existing yes, na. Opo. So, parang I want something unique. So ayaw mo ngayon ng scented candles? Ako po. Ang gusto mo ngayon, appetizing candles. Appetizing candles. Yes po, kong. Iba yung natitrigger sa utak, masarap. Hindi, kanina nga, parang gusto kong kumuha at kainin Until somebody told me, boss, candles yan. Okay. Iba yung sinasabi ng amoy sa utak natin, masarap to. Yung iba, yung sinasabi mo kung na bamboo, nakaka-relax. Nakaka-relax. Ito, nakakagutom. Anyway, yung instrument na gamit mo, instrument din ng mga baking, no? Yes, like for example, yung ganyan, may yung mga pie? Yes, opo. So, yun din ang gamit mo. Yun din po yung ginagamit kasi, po. yan naman, pag
medyo mainit-init pa. Apo. Malambot po siya. Opo. Malambot Yun nga yan. lang po, hindi siya katulad ng sa baking na kahit medyo tagalan mo ng pag-pipe. Yan talaga kailangan mabilis ka. So, ang room mo ay talagang hindi aircon. Kasi pag aircon, wala na. Siya. Opo. Solid na yan. Yes, so, po. kailangan siguro yung temperature ng room mo At least room ay temperature. nasa 30, medyo Yes, po. mainit-init para hindi mabilis yung pagka-solid niya. Yes po. Anong klaseng wax ang gamit mo? Bali po, gumagamit po tayo ng soy wax, ng palm, bees, ayun po. So, iba-iba po. Usually po kasi nagmi-mix din ako para i-test din kung okay ba yung ano niya, yung throw ng scents niya, ayun po yung burning niya. Anong gamit mo? Pigment or dye stuff? Sa coloring? I use liquid and then yung blocks, yung dye. Yung McCormick na liquid. Ha? Ano po, yung talagang for candles po talaga ko. For candles. Yes, opo. It has to be oil-based, no, na coloring. Yes po. So, So, hilig nyo lang po sa art or may napanood kayo? May napanood po ako ng mga gumagawa. Kaso parang dito sa atin kasi sa Philippines, siguro meron pong iilan ng mga gumagawa na. Then, nakita ko talaga siya sa South Korea, sa US, sa Canada. So, talagang all over the world, may India. So, talagang madami silang mga ano po. Pero, ako naman kasi, parang ginagawa ko lang sila na reference. Hindi ko talaga yung kinakopy yung designs. Kasi gusto ko, meron din akong unique na designs. sarili. Yes po. Okay. Yung mga bumibili niyan, pag binili, like for example, kung akong bibili niyan, Yes, hindi ko iilawan yan. Yun lang Design, po display. natin. Igawa ko lang yan na display para sabihin, candle yan. Nakakahinayang sindihan. Kakahinayang. So, ba't hindi ka gumawa ng scented candles na lang din? Para yun ang sisindihan nila. I-display lang nila. Apo. Meron din po ako na para dun sa mga gusto lang na mga minimal lang. Oo nga. Yung hindi masyadong mga ganyan na into Kagaya designs. nun, oo. Opo. Meron din po ako na jar. Pero yun nga lang, yung sa akin naman kasi since ayoko kasing malayo dun sa ano pa din, sa food, mostly mga desserts and drink inspired, yung scent niya, instead na yung mga bamboo, yung eucalyptus, yung mga ganon. Food scent. Yes, food scent. It's like or fruit strawberry, scents, coffee, yung mga ganon. Ito, inamoy ko ito. It Apo, smells apo. orange, no? Yes, Or apo. lemon. Ano pa ba? May cookies ka pa. Strawberry. May cookies. Apo. May matcha May pa nga waffles. dito. Oh. We have yung sa coffee naman po, we have kapeng barako, we have mocha, cappuccino. Ayun po. So, binibase ko rin po talaga siya kung ano po yung look nila. Okay. Yung pricing natin dito, hindi po pwedeng presyohan yan based on commodity, kung hindi based on art. Yes. Yes. Opo. Kasi alam mo naman kung, 'di ba, kapag handmade talaga, so may Time value siya. Kasi, consuming. Exactly. yes, so po, kasi hindi naman siya yung sinasabi mo na, syempre sa mga Ordinary. iba, ordinaryo na ito lang yung size niya. Imagine, ang liit. No, it's not the size. It's not. Yun yung time and effort, Time. yung binigay ng chandler, binigay ko na nung gawin ko yung kandila na ibibigay ko sa'yo. Degree of difficulty. Yes. Yun. Pag medyo difficult, mataas-taas ang presyo Apo. niya. Alam mo, like for example, yung mga nagpipaint, no? Yung mga artist, kung ang pipresyohan mo ay canvas, pagkatapos yung paint, magkano lang yun? Baka hindi Yes, abot ng opo. 200, but pag sikat ka na artist, magkano ang presyo na isang painting? 2 million, 1 million. Taas ng value. So, ngayon, ang sunod na tanong ni Joanna, magkano naman Oo. Apo. ang presyo Yes po. ng bawat produkto? Candles, yes po. Yung price naman po natin, let's say medyo pricey siya, but I still give naman na kaya pa rin na-i-afford. Na usually kasi po ang mga ano po niya, ng mga market ko po is yung sa mga pang-giveaway sa mga events like christening, Weddings. wedding, yes po. Lalo pa nung Christmas, nung mga pang-gift po nila. Ayun po. Let's start with this one. Ito po yung bestseller po namin and that is the cheapest na candle. So, The macaron? macaron candles. Macaron. Magkano po. naman? Yung ganyan po natin, ito po siya.
Ito po kung, ayan. Yung price po niyan, nag-range po siya from 130 to 150. Included na po yung tags, yung box. So, ibibigay mo na lang talaga siya. Giveaway lang yes, talaga. Opo. Pero it depends po dun sa ano. Kasi minsan, nagpapa-customize din po sila eh. All the handles po are customizable. Which means, yung color niya, pwede po natin palitan. Pag babae, yung scent, pink. yes. So, usually, kapag ano din, nagpapaano sila, yung gender reveal, yes. Oh, Kung yes. pink or blue, o purple, ganyan. So, it depends dun sa request ng client po. Okay. Itong malaki naman, yung strawberry with Yes, chocolate. apo. Chocolate cake with strawberry. Opo. This Topped one with po, vanilla. is 4 inches yung ano po niya. Wow, yung, parang cake na cake na talaga. Opo, bento cake size. That is 800 to 850 po. Oh, not bad. Yes, Mura. Including the box na, ma'am. Including the box, opo. Then, pwede rin po siya lagyan po ng names na made of wax din. Or if they want, para ma-maximize yung design, yung sa topper natin sa cake, pwede naman lagyan lang ng topper na name. Or any, kung anong gusto nilang message dun sa pagbibigyan. Like HBD. So, 800, Yes, po. ito 150. 150. Ito naman. This one po is 375 to 425 po. Mura nga, mura. Yung coffee. Yung coffee po natin is 500 to 625. Yan po. Yung we have, yun nga po, yung sense po natin. Coffee sense pa din naman. Ito talaga specialty product ito. Yes. Talagang palagay ko, ikaw lang ang merong ganito. I haven't seen anybody making this kind of product. Yes. Karamihan kasi scented candles, no? Na ilalagay doon sa base. They compete in the price kasi commodity yun eh. Yes, Ito po. art Yes, ito po. eh. Opo. Yun po yung difference niya naman. Wala ka bang contact na interior decorator na magre-recommend na, ito yung maganda sa interior ng bahay mo. So maybe you should start talking to interior decorators na, Kasi maganda po siyang pang-display din yun talaga na at nga. any part of your home. Tsaka maganda yung amoy. At saka sabihin nila, grabe naman yung cake na yan, di nabubulok. Oo. Yes, opo. Pang matagalan. Yun yung isa sa mga ano po yun. Ilang oras niyo po ginagawa yung ating mga candy? Ilang oras ko siyang ginagawa. Yung lahat po nakikita niyo, actually kanina ko lang siya ginawa. Pero ano po, usually siya mga 5 hours, ganun kasi kailangan pa siya mag-dry totally. Opo. Ito po kanina lang to? Kanina lang pong umaga. Ala, grabe. Madaling araw, opo. Ang bilis mo naman gumawa. Opo, kailangan po kasi although I have staff na naman din na gumagawa, lalo pa po pag production kasi kasabihin po natin kung na handmade siya. Ang handmade talaga is usually pre-order yan. It will take weeks bago mo mabigay. Kaso, ang tao kasi, lalo na pag mga ganyan, lalo pa negosyo, may urgency eh. Kailangan mo na mabigay sa kanya. So, you have to find ways kung paano mo siya mapapadali ng gawa. Okay. Sa ngayon, ilan na ang tauhan mo? Sa ngayon po, nung nagkaroon po kami ng store, meron kami doon na staff. Tapos yung gumagawa po talaga, ako, mother ko, and then kung kailangan pa po ng mga additional, 4 kami lahat. 4 kayong lahat? Yes po. And how do you see your company and your product 5 years from now? 5 years from now, since nag-start nga kami ng 2021, ang laki na rin po kasi ng improvement po talaga kong eh. Ang nakikita ko kasi is kailangan dire-diretso ka talagang gumawa ng designs. Designs, yung hindi magsasawa yung tao. Ako po kasi sa social media, ang posting para sa akin kailangan everyday para ma-update sila eh. Lalo pa ang tao, di ba, into social media, online, so kailangan nila makita. Ang akin naman po is, yun po, 3 to 5 years from now, nakikita ko na meron na akong studio na malaki. Yun nga po, kasi gusto ko rin po magturo. Aside po kasi dito na gumagawa ka ng candles, pwede ka rin po magturo. So, dun po, you have to conduct classes para sa mga gusto rin po na matuto na gumawa ng candles, especially yung dessert candles po. Oh yeah, dahil Yes po. talagang ito, work of art talaga yan. Yes po. So, Opo. tanungin kita, nag-aral ka ba doon sa bake shop para matuto ka gumawa ng mga decoration? Kasi, alam mo, pang bake shop talaga yan eh. Opo, yes So, po. did you study? No. Hindi? Hindi po talaga. Ako po kasi, ginagawa ko po talaga is nagre-research po ako, I watch videos. Pero yung sa ano po, yung paggawa po ng candles, umattend po ako ng seminar. Sa online po yun, yung time na yun, sa South Korea. And if given the chance, I want to go there personally para
makagawa Para din ako sabihin sa kanila na mas maganda na yung kandila ko sa inyo. Kasi sobrang gagaling po nila talaga. So, gusto ko kasi na makita din nila na may gumagawa din from other country. And I want to represent myself, yun nga po, para sa mga ganyan na type ng ng candles. Ilang buwan po kayo doon sa South Korea para matutunan? Yung sa naman po, ang nakikita ko kasi ng mga classes doon, may mga 1-day classes, may mga 2 days, pwede naman mga 1 week, ayun po. Pero sobrang dami ng classes po talaga sa candles. Kasi kung may isip nyo, kasi ang kandila is parang napakasimple lang, pero hindi pala ganun. Sobrang dami. Maraming ang yung wax na imimix mo eh. Yes, opo. Okay. Opo. Tanungin kita, bakit napaka-popular ng soya soya wax? Yung soy candles po may kasi. mura namang wax, yung paraffin wax. Yes po. Yung soy po kasi is very natural. So, kapag binurn mo siya, it burns cleaner. So, hindi siya wala yung ganong toxins. Unlike kasi dun sa paraffin. Although, there are some paraffin candles naman na pwede mo siyang i-mix na okay din naman. Pero, for me, ang gusto ko kasi is all natural talaga. Lalo pa, may mga kids din na pag sinindihan mo, naamoy nila. Ayun po. Soya is organic. Yes, organic. Comes from soya beans. Yes, opo. Ang paraffin naman comes from petroleum. Yes po. So talagang uusok yon. Yes, opo. But there are a lot of natural waxes, like for example, carnauba wax. That's also organic, no? Soya wax, that's also organic. Beeswax, nako, mahal no. Yes, opo. Pero gumagamit po ako nun. You have to just mix with the soy. Pero sobrang mahal po niya. Nandiyan ka rin naman sa mga wax eh. Ba't hindi ka gumawa ng car polishing wax? It's a combination of carnauba wax kasi madikit yung carnauba wax eh. And then dinalagyan din nila minsan ng beeswax. And then lalagyan din nila ng paraffin wax. Pag in-apply mo sa kotse, talagang tatagal kasi ang carnauba wax didikit. So, andyan ka rin lang naman sa business ng wax. Yes, bakit hindi ka gumawa ng ganong... Palawakin natin yung paggamit ng material na yun. Yes, exactly. Para nasa ganon, pag bumili ka ng soya wax, carnauba wax, or beeswax, malaki yung volume, you can buy it cheaper. Yes. Opo, yes po. Ganun po ang ginagawa. Or shoe. Total, ang negosyo ng husband mo naman ay sapatos ng araw, shoe shine wax. Shoes. Ang dami possibility sa wax. Diba? Ngayon, pwede ka rin gumawa ng wax sa buhok, kagaya kay Alex. Matutuwa si Sir Alex yan. Matutuwa si Alex yan pag binigyan mo yan ng tawag hair wax. So, yan yung mga pwedeng gawin sa wax. Ang daming possibility sa wax talaga. Sobrang lawak po talaga. Sobrang lawak. Imagine dito pa lang sa candles, ang dami mo nang pwedeng magawa. Totoo yan. What more yung mga other types of wax pa? Nakita natin kanina may mga parang customized kayo doon for birthday siguro. Yung nagaya nyo yung KFC burger. And then, ayan, magkano yung ganyan, ma'am? Yung ganyang set po, since yun nga po talagang full of hard work and time and effort, ayan po. Yung ganyang set po natin is nasa around 2,000, 2,500 to 2,750. So it depends kasi pwede naman po siyang per set din or the whole set. Ayan po. Ako naman, ang ginagawa ko naman, pag whole set ang ina-avail, napaka-generous ko magbigay din ng mga dagdag pa na sets na freebies. So, 2,000 yon yung set ng Jollibee. Ng KFC. 2,000 mura yon. Kaya lang, mapapamahal ka kasi, kung ikaw ang bibili, kasi, pag nakita mo yon bibili ka na ng totoong Okay, madadagdagan pa ko. Di ba? So, makita, nag-crave ka na nakita mo na siya. So, you want the action. Reminder, tatakawin ka. So, masarap nga pala talaga yung McDonald's. So, bibili ka sa McDonald's. Order. Makikita mo naman sa kwarto mo, KFC. Order tayo ng KFC. Madadagdag pa yung bili mo. So, gastos dapat bayaran ka ng mga kumpanya na yan. Pero, yan pong mga yan, kung iyan ko lang po, mga paggawa po kasi yan, customized talaga. So, usually nagpapakustomize po naman sa akin na ganyan is mga galing din sa company po na yan. Ayun po.
Hindi po siya yung, kunwari, from the company itself. Pero yung mga employee nila doon, let's say, na-promote, yung mga ganun, yan talaga yung managers, yung binibigay nila. Parang, since andyan ka naman na sa company na yan, I'll give you this one, but in candle form naman. Okay, tanongin kita. Ngayon, high-paying job naman din yung mga nurses. Yes. Hindi ka ba nagsisi na tumigil ka being a nurse at gumagawa ka ng mga ganitong kandila? Hindi daw. Hindi po talaga. Kasi po, honestly talaga ang may gusto lang talaga nung time na yun, yung parents ko talaga. So, pero ako naman kasi, since rin kasi ako yung type ko kasi ng tao, gusto kong patunayan sa kanila, gusto kong mag-achieve na ganito. So, gusto kong graduate na obedient. Yes, obedient. Pinapasaya mo. Pinapasaya. Yung magulang mo. Sabi ko, nakagraduate na naman ako, nagawa ko na yung trabaho ko, ganito, ganyan. Okay. So, at least, very supportive naman si husband, di ba? Very supportive. From the start. Baka siya pang nagsabi, mag-resign ka na lang. Ito nang yes, gagawin ko. Walang duda. Ako po, nung una kasi, 2017, nung nag-resign po ako nun, talagang wala pa naman akong sariling business po nun. So, siya yung nagpo-push sa akin, ano bang gusto mo? Yun ang pinakamahirap sa lahat, sa totoo lang kong. Kasi, biruin mo, graduate ako, nag-start ka, nag-aral, graduate ka, you don't even know what you like, kung ano talaga yung gusto mo talaga. So, kahit nung tinanong niya ako, medyo napaisip ako, ano bang gusto mo? Ano bang gusto mo ibenta? Sabi ko, marunong ba ako magbenta? Ganon. So, medyo questionable. So, siya ang nagbigay sa'yo ng confidence. Yes, opo. Ganon naman talaga yung support ng husband and wife. Yes. Kasi nakikita ko sa kanya kung sa daily basis ba naman, ito yung ginagawa niya. So, syempre, nakakopya ko kung ano yung ginagawa niya. Pagising. Galing talaga ni husband. Sobra. Wala akong masasabi dyan. Ayan. Doon po sa mga magulang, pwede nating batikan. Ano pong mga names nila? Yes po. Bali, mention ko na lang po yung mother ko. Kasi siya yung lagi din na nakasupport din sa akin all throughout. Pag gumagawa, lalo pag kailangan ko ng katulong na gumagawa. So, mother ko, si Mirasol. Then, yung mother-in-law ko, yung mother ni husband, si Mama Luchi. And then, yung lola ko, si Mamang, ayun po. Ayan. Ay, magandang umaga po sa inyo lahat. And yung baby namin na nanonood. Yes. Luan, 5 years old. 5 years old, nanonood na? Yes, opo. Anong pangalan? Luan Franz. Luan. Nagko-comment Magandang umaga. Napakaganda nitong gawa ng mami mo. Yes. Kanina, kamunti ko nang kainin. Nag-ano rin po kayo ng face? Yung sa mga ganun po kasi natin, medyo matrabaho lang po siya eh. Kasi kailangan mo talaga ng 3D model. Then from that 3D model, you have to make the silicone molder na gagamitin mo doon. Kung mukha ni Joanna, mga ilang oras mo gawin yan? Medyo magte-take po tayo ng weeks kasi sa ganyang mukha kailangan po natin talagang pag-effortan. Kaya yan nagtatanong, gusto magkaroon ng wax na rebulto. Hindi. Wax the figure. Tapos sa taas, yung pabilo, yung kandila. Oo. Ang maganda yung naisip niyo pong negosyo. Talagang very unique. I'm really amazed. So, can you invite our viewers and listeners na tangkilikin, this is not just an ordinary commodity, kung hindi, this is a work of art. Yes, at dapat ma-appreciate natin mga Pilipino kasi dito makikita natin ang utak, ang galing ng utak ng Pilipino. Yes. Ayun po. So, sa mga hindi pa po nakakaalam nitong mga ganitong type na meron palang ganitong klase ng candles, meron palang ganito ng mga products, hindi lang siya yung basta pang aesthetics. Kasi ang alam natin sa kandila, sisindihan mo lang yan. Lalo na kapag November, di po ba? So, this one, I assure you, pag nakita nyo to, magki-crave kayo. Kumbaga, yung mood nyo for the day, masiset na talaga into super happy mood. So, pwede rin natin siyang ipangregalo din sa mga, lalo sa mga loved ones natin, lalo sa mga, for girls talaga siya, mother natin. So they can feel na sobrang personalized to, they feel very appreciated. So, they'll surely like them. Ayun po. So, i-follow nyo lang po kami para sa mga hindi pa po nakakaalam ng page po namin. Sa social media accounts po namin, it's We Bake Candle PH. And then, pwede rin po kayong umorder po sa amin, i-direct message nyo lang po kami, or dun po sa mga e-commerce na mga platforms po namin. It's posted po, pwede nyo po siyang ma-check po dun. So, maraming, ayun po. Sa tingin mo, ilan na ang gumagawa nitong We Bake Candles sa buong Pilipinas? Sa buong Pilipinas, sa tingin ko po, madami na rin po. Madami na rin po. Pero,
magkakatalo po kasi tayo sa mga creations din po natin. Kasi po, syempre po kung ikaw na gumagawa and into business, kailangan mong malaman kung sino pa yung mga ibang gumagawa pa dito sa location mo, sa area mo. So, para makita mo din. Pero ang dami na pong gumagawa din and I can see naman na magaganda yung gawa po nila. Okay. Yes, pero That's hindi good. nagpa- Yes po, and that's how talented, that's how creative yung mga Pinoy talaga in terms of ganyan sa art. So, ang dami talaga Saka po. with 117 million Filipinos, the market is so big So Yes, big. tama po. hindi po pwedeng magkalaban-laban eh. Opo. And when it comes to work of art, hindi naglalaban ng presyo yan eh. Yes, The opo. degree of difficulty and presyo Opo. ng work of art. Yes. Sabi ko nga, yung iba may mga favorite na painters, yung iba naman nangungulekta ng mga talagang national artist na patay na. Yes. Ako, nangungulekta ako ng painting na mga contemporary kasi gusto kong matulungan yung mga buhay pa na artist. Yes. Opo. Kasi pag yung patay na yung artist, ang nakikinabang dyan, yung mga dealers and distributor. Yes. Hindi kagaya ng mga contemporary artists na buhay pa, sila mismo ay talagang natutulungan natin. So, ganon din naman sa wax making, sa candle making, ito, kakaibang candle ito. Pwedeng ito pang interior decoration na pwedeng hindi mo sindihan at hindi naman nabubulok. Kagaya ng chocolate cake na yan with strawberry. Hindi grado akong hindi mabubulok yan. Hindi mo lang makakain. Yun. May mga resellers po ba tayo? Sa ngayon, wala pa po. May balak ba kayo mag-reseller? Magkaroon? Sa ngayon po kasi, nagfo-focus po muna kami sa paggawa pa po ng mga designs sa mga products. And if we see na pwede na siyang ibigay sa market, then why not? So, para mas lumago pa yung ano natin. Sa akin kasi, with the kind of products that you have right now, Yes, opo. pwede na eh. Pwede na mag-mass produce ng mga certain products. Like for example, ang ginagawa mo kasi ngayon, yung parang made to order. Yes, opo. So, pag made to order, you'll be limited. So, kailangan mag-identify ka ng mga 5 o 6 na produkto, i-mass produce mo yon. I usually, naman po, kasi po, ako po, pinag-aaralan ko din kung ano din, based din sa mga, kung ano po yung mga orders, kung ano yung mabili, then kung ano yung mga top selling po doon, nagpo-produce na ako ahead. Yes po, para kapag kumbaga, dire-diretso na lang natin silang isi-send doon sa mga buyers po. Totoo yan. Yes po, kasi kung made to order, sobrang, it will take time, hindi ka makaka-move forward. That's what I'm telling mo. It will take a long time to expand. Yes. Kasi special ito. Pero kung meron ka na talagang na-identify na 5 produkto na pwede mong i-mass produce, yun, pwede ka nang pumunta doon sa mga interior decoration na shop, i-display mo yan. May mga nagde-display naman ng mga handicrafts for the house. So, pwede mong i-display yan. And then, people will appreciate that. Ako mismo, I'm really appreciating what you're doing now. Yeah. Thank you po. Sa giveaways po ba natin, once mag-aano sa inyo, lalapit sa inyo, meron po bang minimum na order? Kanya sa debut. Wala naman po kasi akong minimum order na sineset eh. Pero usually kasi pag nagpapagawa sila, ang minimum mga nasa 20 eh. 20. Yes, so Konti lang yun. 20 to hundreds, pero yung mga nagpagawa sa akin ng mga pang-giveaways talaga more than 500, ganun po. Yun. Yes po. So, Kasi yun naman talaga iniin ko. Kumbaga, sabihin na natin na mapakilala ko yung products sa mga tao. And at the same time, syempre, andun pa rin yung business side na kailangan mo kumita. Kailangan mo mag-produce ng maraming kandila. Kailangan mo produce ng maraming designs. Yes. Kailangan, kumbaga, makuha mo talaga yung customers na madadagdagan yan every month, every year. Lalo na po, February, Valentine's, Yes, mga Valentine's. Yes po. Yeah. Chocolate heart. ang importante is make the people aware na there is such a product. There's such a Art. thing. Kasi kukunti lang nakakaalam Nag-exist. talaga Yes po. Opo. Ako Kukunti naman po, lang. minamaximize din po kasi namin talaga since online business po. Minamaximize po namin yung social media. So, dun pa lang, kasi po kung sa ngayon po kasi andun na talaga ang tao eh. Online, internet na Online. po talaga.
So, meron tayong mga ads po doon na tinatawag wherein kahit yung mga nasa dulo ng Philippines nare-reach. Nakikita nila. Yes, opo, nagugulat na lang ako. Ang mga buyers ko from Mindanao, from Visayas. So, yes, nare-reach siya. Ayan, congrats. Kumbaga, mag-i-start ka lang muna dito sa sa circle mo. Dito ka lang muna sa malapit. Metro Manila. Kasi madali siyang ipa-deliver. So, meron ding word of mouth. Yes, opo. Maganda. Opo, lalo na po kung naka-order na sa inyo and then lagay lang namin yung tags doon, magulat ka na may mga babalik na ito kasi ito yung giveaways ni ganito sa ganyang event. So, magpapagawa rin kami since nagandahan kami, ganun po. Yung mga umattend doon. Yes, opo. Okay, so alam mo, nagagandahan kami ni Joanna. Pakinggan natin yung ating mga viewers and listeners. Yes, mga Pro-P netizens natin na nag-comment, ihatid na ni Andres Bonifacio Jr. Wow! Peach! Magandang umaga kong Butch and Miss Joanna! Galing kay Mary Jane Albia, Roda Muyong, Remedios Malinaw, Nerea Serrano, Roman Nuria, Lemmy Noydal, Azitro Monet, Charmaine Cutares, Brian Nuniso, Brenda Sumalinog, and Julio Luna. Sabi ni Hazel Sarto, pwede bang umorder pang giveaway? Debut kasi ng bunso ko sa February 14. Ayan. Pwede, Mami Hazel. Redmond Palmea, ang gaganda ng kandila. Nood na guys and sharers, baka isa kayo sa matawagan para sa hula mo, kapital mo, at mapili every Friday pang puhunan. Jose Ondivilla, masarap ang jam sa mainit na pandesal. Riza Marticon, busit ka Andres, tawan-tawa ako sa walang signal na nakna. Annalyn Trim dyan, joker talaga to si Kong. Alice Gonzalez, magkano kaya to? Ang sarap tignan, nakaka-inlove. Betty Burgos, may suggestion na naman si Kong Pichay. Maraming yan. Ashley Labrador, ang sarap ng cupcake. Ang sarap ng cupcake ba yan? Parang yummy, delicious. Ay nako, mabango rin. Amoy cupcake din. Jana Piodos, ang galing ng guest, sobrang malikhain. Nurse na natagpuan ang pagkakakitaan sa magagandang kandila. Ayan, balik sa inyo sa Studio 2 kong Butch and Miss Joanna. Marami ring na-amaze. Siyempre. Thank you po. Isipin mo naman, hindi ka ba gumagawa ng human organs para... Kasi nurse ka eh. Yes po. Like yung puso. Mga human torso, ayun po. Pero yun po kasi mga readily available na po. So, kayaan na po natin sila sa mga Dito tayo sa cupcake. Or kaya mga decorations like decoration ng bahay. Gumagawa na po ako ng mga, lalo na yung mga uso kasi ngayon, yung mga minimalist type. Yes. Opo, meron po tayo nun. Yung mga very, muted colors, tas talagang walang design kasi po minimalist talaga siya. Bakery type ito. Yes, like, pwede ka sigurong gumawa rin ng carrots, radish, vegetables, potato, di ba? Yes. Para nang sa ganun, kompleto na. Kompleto ang meron food. Tayong bake products, meron din tamang mga vegetables. Parang hindi na ubusan ng pagkain sa bahay. In the future, fruits. Meron po akong fruits. Mga fruits na po kami nagawa. Yung vegetable na lang ang wala. Yes. Gumawa ka ng pechay. Pechay? Yes naman, Kong. Ayan, baka may gusto po tayong sabihin sa mga Pro-P netizens, lalo na dun sa mga gusto ring magtagumpay sa negosyo. Opo. So, sa mga nanonood po natin ng mga pro-Pinoy netizens, ang masasabi ko lang, yun nga, kapag meron kayong passion, kung ano yung gusto nyo talaga, ipagpatuloy nyo lang. So, medyo mahirap lang siyang hanapin, pero malalaman nyo naman yun kung ano talaga yung kung saan kayo nag-e-enjoy. Kasi, pag ginagawa nyo yun, since nag-e-enjoy kayo, hindi nyo mararamdaman na nag-e-negosyo kayo. As in, parang, nyo lang talaga, hobby nyo siya. Pero, don't expect, syempre, from the start talagang walang madali. So, mahirap magnegosyo. Pero sa mga lahat gusto mag-pursue ng passion, ituloy nyo lang. So, yun lang po. Maraming salamat po. Napakaganda ng payo. Never give up. Huwag kayong sumuko. Kagaya nung isang guest natin, 13 times nag-fail. But on the 14th time, talagang nag-succeed. Yes. At right now, may mga branches niya siya all over the world. Grabe. So, 13 times. Because in every failure, dapat talaga magiging lesson yon. Yes. Okay. So, 13 times, wiser siya. Yes. Kasi 13 times nag-fail,
So, it gave him 13 times wiser. Iba't ibang learning. So, every time you make a mistake, you should learn from that mistake. Yes! Kaya para ibigay naman yung pwedeng manalo sa ating Hulaan Mo Ang Kapital Ko, nagbabalik si Andres Bonifacio Jr. Mula sa ating more than 800 viewers, 868 for the day, ang pangalan ng mga hula na ng ating kapital, ng ating panauhin ay magmumula sa Negros Oriental na si John Lawrence. Hello, John! Yes, sir. Okay, magandang umaga sa iyo, John Lawrence. Yes, sir. Good morning. Okay, sa tingin mo, magkano ang naging kapital na ginamit ni Miss Neri sa kanyang We Bake Candles PH? 2,000 to 800. 2,000 to 800,000, sir? 2,000! Okay, Miss Joanna, makakuha kaya ni John Lawrence ang 1,400? Miss Neri, ito na ang tanong. Magkano ang naging kapital? Ang nag-start po talaga ako na from 2,500 na nag-start ako dun sa mga pagbili ko lang ng mga minimum batches lang para mag-test, 2,500. Then, tsaka ako nagdagdag, 2,500, 5,000. Ipanimula lang. So, 2,500. 2,500. 2,500. Sayang naman. Inapos ka ng 500! Kaya bukas, 1,600 na ang pwedeng mapanalunan dito sa Hulaan Mo Ang Kapital Ko. Back to Studio 2, Kong Butch and Miss Joanna. Kamuntik na. Muntik na. 500 na lang yung kulang. Nanguhula pa siya parang 2,000, 2,800. Diba, ganun pa siya. Sana. Sinabi na lang 2,500. Akala ko pwedeng in between. Saan nag-adjust ako? Hindi. Tataas tayo bukas. 1,600 pesos. Magkano na, Andres? 1,600. 1,006. Paabutin natin yan ng 1,000,000. Siguro 10 taon bago maulaan. Huwag muna ninyong galingan. Ayan. Baka may gusto pa po kayong batiin, pasalamatan. Sige po. Opo. Bali, gusto ko po magpasalamat. First po, sa husband ko na sinamahan ako ngayon. Then, yun nga, sabi ko nga, wala naman ako dito kung hindi rin dahil sa guidance niya. And thank you rin po, syempre, kay Lord, sa family ko po. Number 1, si God. And then, thank you po sa pag-invite niyo po sa akin dito sa Pro Pinoy. Ayun, si Sir Andres, maraming salamat. Maraming salamat sa napakagandang knock-knock for today. Then, Hinabaan nga na yung ganda Kompleto eh. Apo, maraming salamat Kong, maraming salamat Miss Joanna, maraming salamat po sa lahat ng staff. Okay. So, basta yung wish namin. Maraming salamat po sa mga tips, sa conversation po natin. Sa totoo lang, first time din yung mga ginatong question sa akin eh. So, hindi rin ako idea kung ano yung mga itatanong nyo. Pero, thank you for those tips, for the suggestions, sa lahat po. Thank you for the wisdom, for the words of wisdom. Thank you. Thank you, ma'am. Baka may other negosyo pa pong pwedeng i-plug. Yes, opo. Bali po, ito po, yung We Bake Candle po. We also have yung STYG Apparels. So, pwede nyo po siyang i-check. STYG, Shera Tango Yankee Gam Apparel sa mga social media po namin. Ito naman po is usually for clothing, mga pangregalo nyo sa mga asawa, boyfriend. Usually men's. Pwede rin naman pang babae. Mga sneaker, ano po yun? Sneaker-inspired tees. Ayun na. Yes, na kami din yung nagde-design, ako din yung gumagawa. Hayaan mo, i-guess natin. Yes, so Si husband Ray. Rainiel Monsale. STYG po. STYG Apparel. Ayan. Or Zapatero Knows SB. So, you can check. Doon po kasi yung pinakami namin. Zapatero SPTERO Knows SB. Ayun. So, Andres, schedule mo, Yes, sir. para na sa ganun ay kompleto. At least, hindi ka ba tinanong ng asawa mo? Tulungan mo na lang ako sa negosyo. Parang ayaw niya magpatulong sa negosyo. Yun po ang ginagawa ano ko kaya talaga yung problema? Ayaw Yun po magpatulong. Tinutulungan ko po siya. Yun nga lang po kasi, from that kind of tulong, dun ka makakahanap na, pwede rin pala akong gumawa ng sarili ko. Tulungan lang po kami. Maganda yan. Tulungan. Maganda yan kasi Source of income. Yes, opo. kanya-kanya and then you can discuss it at home. Yes, opo. Hindi yung pare-pareho lang yung topic, kung hindi, kandila muna tayo ngayong araw na ito. Yes, yes. Para romantic yung scene. O dito, t-shirt muna yung pag-uusapan natin the next day. Napakaganda yan. You can share a lot of ideas.
And life is not boring. Yes, Pag ganun. tama po. Okay. Thank you po. Thank you, Miss Joanna. Thank you, Kong. Salamat po. Iyan, kaya naway nakapaghatid, inspirasyon at kaalaman ang galing sa pagnanegosyo ng ang kwentong dala ng We Bake Candle ni Neri Monsale. At kung naaliw kayo sa mga kakaibang scented candle natin ngayon, bukas, pakabangan naman ninyo ang mga furniture, bag at accessories na gawa sa mga upcycled at recycled material na umani na ng maraming parangal sa iba't ibang panig ng mundo. Yan ang Nego Success Story na hatid ng Junknut Eco Creatives. Ako pong muli si Joanna Luna, inyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Wednesday morning, Barangay Radyo 1. Ako naman si Congressman Boots Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagnenegosyo. Lagi ninyo kaming samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat dahil tayong lahat ay Pro Pinoy!